Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa ng Church of God's Miracles. Jesus is the answer. At ngayon pong gabi ay makakapakinig kayo muli ng salita ng Diyos. At yamang tayo po ay nasa bagong taon na ating tatahakin ay mag-aaral po tayo how to make a fresh start. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng karunungang makalangit at sa pagpapalawak mo ng aming mga pangunawa patungkol sa iyong mga salita at sa pagpapaintindi mo po sa amin ng mga mayamang kahulugan ng bawat iniaaral mo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Tunay nga pong Ikaw ang Diyos na patuloy na mangusap sa lahat ng makikinig sa kani-kanilang tahanan. At salamat din na patuloy na ang Banal na Espiritu ang siyang malayang kikilos sa kanilang mga puso at gayon din sa akin, nakakasangkapanin mo upang magpahayag ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon. I-anoint mo patuloy ang aking labi, ang aking buong pagkatao. At ang makita ay ikaw at ang maibalita ay ang mga aral ng katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mong bawat puso po namin. Lagi po itong nakatune in sa iyo at laging nakahanda na tumanggap ng pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na maluwalhati sa bawat pag-aaral po namin. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. So, ang aking pong babasahin ay ang aklat po ng Isayas, Kabanata 43, ang talata po ay 18 at 19. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Lagi niya po itong pinagpapala. Ngayong gabi ay babahagi ko sa inyo kung paano magsisimula ng bagong taon. Total, tayo po naman ay pasok pa sa unang buwan ng taon. Ang salitang start ay aking gagamitin bilang acronym ng ating mga puntos na pag-aaralan. Ang panimula ng bagong taon ay pagsilay ng ating mga bagong mangyayari sa ating buhay. Ano nga kaya mangyayari sa taong 2026? Ang ating Diyos, sabi ng talata, ay may mga bagong bagay na bubuksan sa atin. Maaaring di mo pa nakikitang lubos at nauunawaan. Anuman ang mga nagaganap sa nakaraan ay ilibing na sa limot at limutin na ngayon, sabi ng talata, para makita natin ang isang bagong mga bagay, ang mga bagong bagay na gagawin sa atin ng Panginoon dito sa taong ito. Magsimulang muli sa landas na pinadadaanan sa atin ng Diyos. Kung medyo kulang tayo nung nakaraan, may panibago. Our God is a God of chances. Panibagong taon, panibagong pag-asa. Let's start sa ating pag-aaral. Magsimula tayo sa letter S. Sabi doon, stop making excuses and stop blaming others. Tigilan na ang mga pagdadahilan at tigilan na rin ang paninisi sa ibang tao. Magiging dahilan lamang ito upang magkasala ulit. Ang ibang tao ay pwedeng nakapasok sa ating buhay o sitwasyon kung pahihintulutan natin. Kaya responsibilidad mo pa rin ang iyong pagkakasala at kabiguan.
Kung hindi mo yan inalaw o pinayagan, hindi naman yan magaganap. Sa Kawikaan 28:13, ito po ang sabi, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang isa sa mga dahilan ng ating kabiguan ay ang hindi paghahanda sa bawat sitwasyon o problema. Minsan ay ang katamaran. Kaya napapasok natin yung mga kanais-nais na nagaganap sa ating buhay. Ang pagmamataas ay siya ring hadlang kung paano sumulong. Kaya parang lagi mo na lang sinasabi na kaya ko to. Alam ko na ang aking gagawin. Yan. Yan po ay isang uri ng pagmamataas. No? Kaya minsan, imbis na mapapabilis ang pagsulong ay hindi mangyari. Madali din nating sinusukuan ang bawat kaganapan kapag tayo ay nabibigo. Kapag hindi naganap yung gusto nating maganap, ay sumusuko agad tayo. No? At kapag naganap na ang pagsuko, syempre babalik sa normal yung buhay natin. Babalik tayo dun sa dating pagkatao. Tapos, aayawan na natin kung ano yung ating mga dati ng hinahakbangan para sa Panginoon. So, yun po. Kaya, kung nangyari ang mga ito sa atin, wag na po natin isisi sa iba. Sorry po. Wag na nating bigyan pa ng mga kadahilanan na para i-validate natin kung bakit tayo nagkulang, bakit di natin nagawa. Kailangan lang ay sorry talaga. Magpakumbaba tayo sa ating buhay. Sabi po sa Kawikaan 24:10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. Ibig sabihin, kung tayo po ay dumadating sa punto na mga nangyari sa ating hindi ayos, hindi inaasahan, at ikaw ay pinanghinaan, ang sabi po doon ay wala tayong lakas. Alam niyo po ba na ang Diyos ang nagpapalakas? Kaya dapat lalapit tayo sa Diyos. Kung bumagsak man, wala tayong ibang dapat lapitan kundi ang Panginoon. Huwag na tayong magalibay, huwag na tayong magturo pa ng ibang tao, huwag nating gawin silang dahilan kung bakit tayo hindi nakapagpatuloy. Aminin lang natin na may pagkukulang tayo at ipagpatuloy natin ang buhay. Magsimula ulit tayo. Hingin natin ang tulong at kaawaan ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos na siyang tutulong sa ating lahat. Yun po ang pagsisimula. Tapusin na ang alibay, tapusin na ang pag-aakusa sa iba na ikaw kaya humina ganon. Kundi lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba, aminin ang pagkukulang, at magsimulang muli sa tulong at kahabagan ng ating Panginoon. Ang letter T po ay take an inventory on what we need to improve. At siyasatin natin yung ating mga sarili. Yung mga bagay na dapat pang maisaayos sa buhay natin. At nawa ay matuto tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali at ating mga pagkukulang. At alamin din natin kung ano pa yung naroroon
na mga katangian na pwede nating pagyamanin sa ating buhay Kristiyano. Yun lang po. Kailangan po ay magsiyasat tayo sa ating mga sarili. 4 na aspeto ang nagagamit para tayo ay mahubog ng Diyos. Para ang buhay natin ay lubhang mahubog ng ating Panginoon. Una ay ang relasyon. Relasyon sa sambahayan, sa kaibigan, kaeskwela, katrabaho, kapatiran, o maging ang mga kapitbahay. Ating pagyamanin at pagbutihin ang relasyon natin sa ating kapwa. Siyempre, una po sa Panginoon, ano po? Ngayon, pag maayos ang relasyon sa Panginoon, maayos din ang relasyon sa ating kapwa. Kaya nga doon sa start, diba, babalik po tayo sa ating Panginoon. So, sa unang Juan 4:21, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin. Ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. So dito po, para maayos yung ating relasyon, dapat pag-ibig po yung nag-uumapaw sa ating mga puso. Yun nga sabi ko kanina, hindi pwedeng sinasabi natin na maayos ang relasyon natin sa Diyos, pero pagdating naman sa ating mga kapwa, lalo na yung mga kapatid sa Panginoon, ay medyo meron tayong kinikim-kim na galit. Diba? Sabi doon, sinungaling ka. Kapag sinasabi mong umiibig ka sa Diyos, pero hindi mo kayang ibigin itong kapatid na ating nakikita. Sabi doon, ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Ang umiibig sa Diyos dapat umiibig sa kanyang kapwa, sa kanyang kapitbahay, sa kanyang sambahayan. Yun po yung tawag doon, yung ebidensya na mahal mo ang Diyos, maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa. At bilang din katiwala, alam nyo na susubok din, kumbaga, yung relasyon natin, yung dapat masiyasat natin. Kamusta ba tayo bilang katiwala ng Diyos? Kasi po nag-iinventaryo tayo, di po ba? No, kamusta ka bilang katiwala ng Panginoon? Sa kayamanan, sa pananalapi, sa hanap buhay, sa talento, sa panahon, sa ministeryo. Paano mo hinahandle ang lahat ng ito? Ikaw ba ay nagiging matapat, makatarungan sa bawat iyong ginagawa? Sa lahat ng ito, dapat po ay nakakaluwalhati sa Panginoon ang bawat natin, mga tinatangkilik, di ba? Kahit yung ating mga pananalapi, kahit yung ating hanap buhay, mga talento, dapat nakakaluwalhati po yan sa Panginoon. Dapat yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay hindi tayo yung nakikinabang. Kailangan ang naluluwalhati ay ang Panginoon. Sabi po sa Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Kilali natin ang ating Panginoon, no? Sapagkat alam natin na kaya nga tayo mayroong mga tangkilik, kaya tayo mayroong mga pananalapi, kaya tayo may talento, iyon ay galing sa Panginoon. At nabanggit uli dito, yung simula, yung start, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Unawaan po ba? Sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So yun po, no? Kung ano man meron tayo dyan sa pag-iimbentaryo mo, mayaman ka, may talento ka, may pera ka, may ministeryo ka, sabi doon, lahat ng yun ay kay Yahweh natin ipagkakatiwala. Hindi naman po tayo ang
namamaraan, o hindi po yung sa pamamaraan natin, kaya natin nakukuha ang tagumpay. Ito po ay sa Panginoon. Siya po yung nagbibigay tagumpay. Kaya nga po, baka paano tayo bilang katiwala ng Diyos, dapat nasisiyasat po natin yung naiimbentaryo natin. Ang pangatlo ay yung pamumuhay espiritual. Kamusta ang iyong pamumuhay sa espiritual? Nakakapag-devotion pa ba? May time pa ba sa pananalangin? Nakapag-aaral pa ba ng salita ng Diyos? Nakakadalo pa ba ng mga pagtitipon? Bagong taon, bagong buhay, kung tayo man ay nagkulang sa mga bahaging ito, alam nyo, muli, kapagyamanin po natin. Tayo po ay magbalik sa Panginoon. Pilitin po natin, kahit na parang tinatamad manalangin, pilitin natin manalangin. Pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaral nito ay napakahalaga sapagkat tunay nga ito po yung atin lamang siyang magiging kalasag sa ating buhay espiritual, salita ng Diyos. At yung pagdalo ng pagtitipon, alam niyo po, nakasaad po yan sa Biblia. Hindi po yan optional. Sabi ng Diyos, sa bawat pagtitipon, dapat naroon tayo. Naunawaan po? Lahat ng ito mahalaga para makapagsimula po tayo ng tama. Diba? Para yung fresh start ay talagang magawa po natin. Sa panibagong taon, sikapin natin na madisiplina po natin ang ating mga sarili ukol dito. Pangapat, na yun din siya sa atin ay yung mga pangit, mapapait na karanasan na dinaanan mo. No? Kung meron man, ang sabi naman dito, di ba sabi doon, ibaon daw to sa limot. Magsimula tayong bago. Yung mga nakaraan na yon, tapakan na lang natin yon, magsilbi siyang stepping stone para maabot natin yung layunin ng Panginoon. Huwag po tayong mag-dwell doon sa mga mapapait na karanasan, mga kabiguan, sa mga pangit na sitwasyon ng ating buhay. Magsimula po tayo ulit. Kasi ang sabi nga sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. So makita po natin kung meron man tayong mga dinaanan, mga pangit na sitwasyon, ang sabi doon ay, kung mga pangit man yon, lagi nating ilalagay sa ating mga isipan, nangyari man yun sa ating buhay, kaya pa rin gumawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. Maitatawid tayo ng Diyos sa mga kabiguan na yan. Amen? So, yun po yun. So, yung apat na yun na kasangkapan ng Diyos para tayo ay mahubog doon sa kanyang banal na layunin sa buhay natin, dapat po ay sinisiyasat natin. Mag-inventaryo po tayo, mag-take inventory po tayo sa lahat ng bahagi na yan para makapagsimula po tayo. Magkaroon tayo ng fresh start. At ang letter A, sa salita pa rin start, sabi doon, act by faith of what God wants us to be or to do. Kumbaga, gumagawa tayo o gumawa tayo sa pananampalataya. Walang magbabagong anuman kung wala tayong pananampalataya. Faith can move mountain. So, bilang Kristiyano at mga naglilingkod sa Panginoon o mga tinawag ng Diyos, alam niyo po tayo ay tinawag sa pananampalataya. Kung kaya dapat tayo lahat gumagawa sa pananampalataya para magawa natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos. By faith, yung gustong pagawa sa atin ng Diyos, magagawa natin yun by faith. At kung ano yung gustong mangyari ng Diyos, ay magaganap kapag tayo ay humahakbang
sa pananampalataya. Umaasa ka ba na itong taong to ay maraming mga bagong bagay na magaganap sa iyo? Alam mo, kung mananampalataya tayo, magaganap yun. Kinakailangan lang humakbang tayo sa pananampalataya. Sapagkat sabi sa Hebreo 11:1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo na mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. So alam niyo po, lalo na kung bawa doon sa paglilingkod, yung mga pagkakatiwala sa atin ng Diyos, di ba? Sa tansya natin, mahirap, nabibigyan tayo ng mga assignment, di natin kaya. Minsan ayaw natin umalis sa comfort zone kasi nga baka hindi magawa. Alam niyo po, kung tayo po ay magsisimula humakbang by faith, magagawa natin yung mga bagay na imposible sapagkat Diyos ang nagpapagawa. Sabi sa Marcos 9:23, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Yun po yun. No? Kailangan, pag may pinagawa sa atin ng Diyos, hakbangan lang natin, gawin lang natin. Kasi pag po nagawa natin yun by faith, Diyos naman po talaga yung nagbibigay ng resulta. Diyos ang gumagawa. Tayo po ay kamanggagawa lamang. Kailangan lamang ay may kasangkapaning kamay, paa ang ating Diyos. Pero ang lahat ng paggawa sa lahat ng mga bagay, lalo higit sa espiritual, Diyos po ang makapangyayari. Ganun din naman sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Ano po yun? By faith din. Kailangan din ay mag-act tayo, mamuhay tayo sa pananampalataya. No? Bawa yung mga nakasanayan po natin na mali, yung mga ginagawa natin na mali at hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, di ba? No? Isuko po natin yan sa Panginoon. Mababago naman talaga tayo kapag naisuko natin yan sa Panginoon. Kapag nagsimula tayo na ang Diyos ay bumabago ng buhay, pag hinakbangan po natin yun, babaguhin tayo ng Diyos. Hindi pwede sabihin mo na talamak na addict na ako dito, o kaya wala na, ito na yung nakatandaan kong mga pag-uugali. Hindi na. Alam niyo po, hakbang lang tayo sa pananampalataya. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kayang baguhin ng Diyos lahat ng ating pagkatao. Yung pagsunod sa magagawa ng Diyos, kayang-kaya po yan ng Diyos gawin. Huwag lang natin niyang pag-alinlanganan. Anuman mga sitwasyon na ating nakakaharap, anuman mga pagkakataon na ating pong nakikita na parang hindi tanggap ng ating pong mga paningin, di ba? Parang, ang hirap, parang gano'n. Naku, baka hindi. Naku, mga ganong mga pag-aalinlangan. Alam niyo po, manatili lang tayong sumusunod sa ating Panginoon at magagawa ng Diyos ang mga bagay na yon alang-alang doon sa kanyang mga pangako sa atin. Huwag tayong matinag. Anuman sitwasyon ng buhay natin, mahirap, anuman mga pagkakataon, hindi mo kaya po yan ng Diyos. Manatili lamang po tayo sa Panginoon at huwag tayong maging matitisurin. Kasi lahat po ng ating ginagawa by faith para sa Diyos. Hindi po yan para sa tao. Sabi nga, di ba, sa mga hindi nakikita. Yung ating mga paggawa, hindi mo nakikita pero ginagawa natin para sa Panginoon. At gagawin po ng Diyos yung kanyang layunin, gaganapin po niya yung mga bagay na dapat na ikatagumpay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay nagpapalaya. Kung lalagyan ka ng demonyo ng takot, no? Dahil sa mga ilang try mo na, lagi kang bigo,
lagi kang nagkakamali, alam niyo po, papalayain tayo ng Diyos doon. Tutulungan tayo ng Diyos. Kung minsan, hindi naman talaga mabilis na makita yung binagong buhay, yung tagumpay, hindi karakarakan nakikita. Subalit, pag humakbang po tayo sa pananampalataya at nakikita ng Diyos na tayo ay nananalig sa Kanya, mapangyayari ng Diyos ang lahat ng mahirap sa ating paningin. Mapangyayari ng Diyos, mahahawi ng Diyos, mapaparam ang lahat ng takot na nalalagay sa iyong puso, sapagkat kasama natin ang Diyos. Sabi sa Isaias 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Grabe po. Grabe po yung assurance sa atin ng Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. So, yun po. Tayo po ay magpatuloy lang sa pagsunod sa ating Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Hakbangan natin sa pananampalataya lahat ng ipinagagawa ng Diyos. Sapagkat kapag ang Diyos ang nag-utos, ang Diyos ang mamamaraan para magawa at magtagumpay tayo. At ang letter R sa salitang start, realign. Realign ourselves to God's plan. Kung nais nating magsimula, kailangan yung paraan, ang paraan natin paggawa ay naka-align o nakatugma sa kalooban ng Diyos. Huwag po yung nais natin. Huwag po yung gusto mong mangyari. Huwag po yun. Kailangan sa paraan pa rin ng Panginoon. Alam niyo po ba yung mga sasakyan sa katagalan ng paggamit ay nangangailangan ng wheel alignment? Kasi minsan may nawawala siya sa align, no? Yun po ay pagpoproseso ng anggulo o pag-aayos ng anggulo ng gulong ayon sa detalye ng gumawa ng sasakyan. Ibig sabihin, yung manggagawa ng sasakyan, siya lang yung makakapagpaayos, makakapag-align ng mga wheel na yun. Diba? So, yun. Sa atin, sa katagalan ng ating paglilingkod, at sa sobrang kasanayan na natin sa ministeryong ating ginagalawan, pala minsan wala na pala tayo sa hulog. No? Iba na pala yung ating nagagawa. Kasi ito na yung nakasanayan ko, ito na yung practice ko, yung pala may mga improvements si Lord. No? Meron pala ibang pinagagawa ang Diyos. So, kailangan, kahit na matagal pa tayo sa ministeryo, kahit pa matagal na tayong Kristiyano, lagi tayong haharap sa Panginoon at hingin natin yung kalooban ng Diyos. Sa ating paggawa, dapat nasa kalooban tayo ng Diyos. Sa ating paggawa, dapat nasa pamamaraan ng Diyos. Sa Kawikaan 4:23, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang isang bukal ng buhay, ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So yun, no? Dapat yung ating isipan ay naka-align sa harapan ng Panginoon o sa isip ng ating Panginoon. Dapat ating iniingatan, baka mamaya ay iba na pala yung paraan natin, iba na pala yung pag-iisip natin tungkol sa mga bagay-bagay. Dapat yung paring kalooban o yung kaisipan pa rin ng Diyos. Kaya sabi sa Roma 12:2, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbagong isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Yun po, pag minsan kasi, no, bumabalik yung dati nating mga kaisipan. No, minsan nagmumulto po yan. Lalo na nga po pag medyo bumababa yung level ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya lagi talagang babalik ulit tayo sa Panginoon at patuloy na pasiyasat natin yung maging ang ating isipan sa Panginoon para hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundo, kundi doon pa rin sa kalooban ng Diyos. Alam pa rin natin
yung kalooban ng Diyos. Amen? Sabi po sa Isaiah 55:8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang iyong kapamaraanan ay hindi ko kaparaanan. So, kita po natin, no, 'di ba? Meron tayong sariling kaisipan, meron tayong sariling pamamaraan, pero kakaiba lahat ng niisip natin at pamamaraan, kakaiba sa kaisipan ng Diyos. Kaya dapat sa ating pagsisimulang muli, hindi na po yung gusto natin. Ilagay po natin yun sa ating isipan. Ang ating pong sa ating pong pagsisimula, hindi na natin paiiralin ang kaisipang pangtao. Ang kaisipan ng Diyos ang dapat nating taglayin. Yun ang sabi sa 1 Korinto 2:16. Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Nasa atin yung kaisipan ni Kristo. Kaya dapat yung kaisipan ni Kristo ang ating pinapairal, hindi yung kaisipang pantao. At mangyayari yun kung laging naipapasakop natin sa Diyos yung ating buong pagkatao. At yung lagi tayong nakasangguni sa ating Panginoon. Dahil ang letter T, trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo aasa. Nais mo ng panibagong simula? Alam niyo po, ang ating tema, di ba? Trust and thrive. Makapagsisimula po tayong bagong simula. Limutin na natin yung nakaraan. Magpanibagong simula tayo para mag-level up, para maabot natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang tanging susi, magtiwala tayo sa Panginoon. Umasa tayo sa Panginoon. Siyempre po, meron po tayong partisipasyon doon, di ba? Kailangan magsikap po tayo kung ano yung sinasabi o pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo gagawa sa sarili nating kakayanan. Hindi po sa ganang sarili natin yung ating pagsisikap. Tayo ay gagawa sa kapamaraanan ng Diyos. Dahil sabi nga sa Aklat ng Juan 15:5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So sa ating paggawa, dapat lagi nating kasama ang Diyos. Ang sabi ng Zacarias 4:6, sinabi sa akin ng anghel at pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. So nandun po na sinabi ng Diyos na ang tagumpay at yung lakas ng bawat isa sa atin, ang kapangyarihan ay magaganap lamang sa tulong ng Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos. Hindi tayo magtataglay ng lakas kung wala ang Diyos. At gayon din kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay, mga kapatid, kung nais natin ng fresh start, magtiwala tayo sa Panginoon. Trust God. Wala tayong magagawa sa ganang sarili at magpakabuti. Ang magpakabuti ay di rin makakaambag sa ating buhay. Bawa, magmamabait ka, maging yung mga babaguhin natin, mga New Year's resolution, alam niyo po, hindi naman talaga nagaganap yan sa ating mga buhay. Sa taong 2026, tanging sa pamamagitan ng Diyos tayo magkakaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong pagkakataon. Kaya let us all start from the top. Mula sa ating Diyos, tayo ay magsisimula. Wala na pong pag-blame sa iba, wala na mga dahilan kung ano yung nasa atin, siya sa atin at i-improve. Humakbang tayo sa pananampalataya, i-alay natin ang ating sarili sa plano ng Diyos at lubos tayong magtiwala sa Diyos. Sabi ng Mateo 11:29-30, pasanin niyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Alam niyo, grabe yung ating Diyos, no? Sabi niya, matuto kayo sa akin. Wala tayong ibang dapat pag-aralan o dapat hingan.
ng mga pagpapayo kundi ang ating Diyos. Sabi doon, magaan siyang magbigay. Ano mga pasanin, binibigay. Akala mo ba mahirap yon? Madali lang yon. Kaya lang nagiging mahirap, nagsusulo tayo. Pero mula ngayon, nais natin ng fresh start, tayo ay sa Diyos magtiwala. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mga aral na ibinigay mo po sa amin, ang fresh start. Lord, salamat na lagi mong binubuhay yung aming pag-asa sa bawat taon, sa bawat araw, Lord. Tunay nga na pinapakita mo lagi kang may bagong bagay na gagawin sa amin. Kailangan lamang ay tunay ngang lumakad kami sa pananampalataya at kami ay patuloy na ang asahan ay ikaw lamang, na ang tulong namin ay laging magbumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Nais po namin na sa bagong taon na to ay bagong buhay at bagong level ulit ng paglilingkod ay aming maibigay sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay mo rin naman sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na ngayon ay nakikinig. Lord, salamat. Mahamon po sila sa bagong buhay na ibinibigay mo, baon na sa limot, mga kapaitan, karanasan, mga kakulangan, limutin na yon. Magsimula sa bagong pagkakataon, bagong taon na ibinigay mo upang muli ay magampanan po namin yung nais mo sa aming mga buhay at maganap yung layunin mo po sa buhay po namin. Maraming po salamat. Katagpuin mo ang bawat kahilingan ng bawat isa. Abutin mo po sila sa anumang kanilang pangailangan, maging ito'y pinansyal, maging ito'y kagalingan, kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat. Tunay nga pong ikaw ang Diyos na kumatakbo. At ang bansang Pilipinas, lagi ko po inaangkin, paghaharian ni Kristo. Ang pamahalaan, paghaharian ni Kristo, mamamayang Pilipino, paghaharian ni Kristo, at maging ang mga Kristiyano, mga katawan ni Kristo, paghahari ang lubos ng Panginoong Hesus. Salamat po sa iyo ang mataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Shalom everyone. I love you po.